Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, isang paulit-ulit na hinaing ang aking naririnig mula sa aking mga pasyente ang panghihina ng mga binti. Mayroong nanlinlang sa inyo. Sinabi nila sa ating mga lolo at lola na ang panghihina ng mga binti at tuhod ay simpleng dahil lamang sa katandaan. Bahagi lang daw ito ng proseso ng pag-edad at wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang ito. Subalit, mga minamahal kong kababayan, hindi iyan ang buong katotohanan. Ang tunay na dahilan na madalas ay hindi napapansin at hindi pinag-uusapan ay isang tahimik na kakulangan. Isang kakulangan sa tatlong napakahalagang bitamina na kailangan ng inyong katawan upang maibalik ang lakas ng inyong mga binti lalo na sa gabi habang kayo ay natutulog. Ang hindi nila sinasabi sa inyo ay ito. Ang mga sustansyang ito ay natural, hindi kamahalan, at dahil dito, hindi gaanong pinagkakakitaan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ninyo ito makikita sa mga magagarang patalastas sa telebisyon at bihira itong banggitin ng karamihan sa mga doktor. Ngunit ang siyensya sa likod nito ay malinaw na malinaw. Isang pag-aaral ang nagpakita na ang kakulangan sa isa lang sa mga bitaminang ito ay nagpapataas ng inyong panganib na matumba ng 3 beses kapag kayo ay lampas na ng 50 anyos. Pinababagal din nito ang paghilom ng inyong mga kalamnan, muscles ng 30% at pinapalala ang pamumulikat o leg cramps ng 42%. Ngayon, ibubunyag natin ang pinakamahalagang bitamina na sa kabila ng napatunayang epekto nito na magpataas ng lakas ng 31% ay halos walang nakatatanda ang umiinom. Bakit? Dahil ang tunay na sanhi ay hindi kayang solusyonan ng mga mamahaling gamot na karaniwang inirereseta. Kapag wala ang mga sustansyang ito, ang inyong mga kalamnan ay hindi makahilom ng maayos. Ang inyong mga ugat nerves ay hindi makapagpadala ng tamang signal. At ang inyong pundasyon, ang inyong mga binti, ay unti-unting bumibigay. Ayon sa mga bagong pananaliksik, ang mga senior citizen na umiinom ng mga partikular na bitaminang ito sa gabi ay nag-ulat ng mas magandang balanse, nabawasang pananakit ng binti, at mas mabilis na paggaling ng kalamnan sa loob lamang ng ilang araw. Base sa mga nakagugulat na bagong pag-aaral na ito, ililista natin ang 3 pinakamahalagang bitamina na kailangan ng bawat senior na higit sa 50 anyos na inumin bago matulog upang mabilis na maibalik ang lakas ng kanilang mga binti. Ang lahat ng impormasyong ibabahagi ko sa inyo ay lubos na sinusuportahan ng siyentipikong pananaliksik at maaari ninyo itong kumpirmahin para sa inyong sarili. Ang mga link sa lahat ng sanggunian ay isasama ko sa paliwanag sa ibaba. Bago tayo magsimula, mangyaring ibahagi ninyo sa comment section kung taga saan kayo, ano ang inyong edad at kung anong mga bitamina ang kasalukuyan ninyong iniinom. Huwag po kayong mag-atubili. Sasagutin namin ang bawat komento na may mga personalisadong rekomendasyon. Ito na ang inyong pagkakataon na makatanggap ng tamang impormasyon
base sa inyong edad, pamumuhay, at sa tunay na pangangailangan ng inyong mga binti. Simulan na natin. Ikatlong pwesto, vitamin B12, ang kable ng kuryente para sa inyong mga binti. Magsimula tayo sa unang bitamina sa ating listahan, isa na halos hindi natin napagtutuunan ng pansin. Ito ang vitamin B12. Karamihan sa mga nakatatanda ay pamilyar sa pangalang B12, ngunit halos walang nakakaalam kung gaano ito kahalaga para sa matibay na mga binti, matatag na paggalaw, at sa panggabing paghilom ng kalamnan. Kapag bumababa ang level ng vitamin B12 sa inyong katawan, ang inyong mga binti ay nagsisimulang manghina at bumigay. Hindi lang ito dahil sa pagkawala ng kalamnan, kundi dahil sa pagkasira ng linya ng komunikasyon sa pagitan ng inyong utak at ng inyong mga binti. Isipin ninyo ang vitamin B12 bilang mga kable ng kuryente ng Meralco na kumokonekta sa inyong mga kalamnan at mga ugat nerves. Kapag ang mga kable na ito ay nagkaroon ng depekto o naputol, ang signal mula sa utak ay hindi makarating ng maayos sa mga kalamnan. Ito ay nagiging sanhi ng panghihina na sinusundan ng pagkawala ng balanse at sa huli ay mga mapanganib na pagkatumba. At narito ang malaking problema. Paglampas ng edad na 60, ang kakayahan ng inyong katawan na sumipsip ng bida-datapay mula sa pagkain ay unti-unting humihina. Hindi ninyo ito kasalanan. Natural na bumababa ang produksyon ng hydrochloric acid sa inyong tiyan habang tayo ay tumatanda. Ang acid na ito ay mahalaga para mailabas ang beta-2 mula sa protina ng mga pagkaing kinakain natin. Kaya kahit pa kumakain kayo ng maraming karne, isda o itlog, posibleng hindi pa rin nakukuha ng inyong bituka ang sustansyang lubos na kailangan ng inyong mga kalamnan at ugat. Ayon sa National Institutes of Health, aabot sa 43% ng mga adultong may edad 60 pataas ay may mababa o borderline na level ng B12 at marami sa kanila ay hindi ito nalalaman. Ang mga sintomas ay dahan-dahang lumilitaw. Sa una, mararamdaman ninyong namamanhid ang inyong mga talampakan. Pagkatapos, may mararamdaman kayong parang tinutusok-tusok tingling at susunod ang paninigas ng inyong mga binti. Hanggang sa isang araw, sa pagtayo ninyo mula sa pagkakaupo, bibigay na lang bigla ang inyong mga tuhod. Bakit ito nangyayari? Vitamin B12 ay may mahalagang papel sa pagbuo at pagpapanatili ng myelin sheath, ang protective coating na bumabalot sa inyong mga ugat. Kung wala ang sapat na B12, ang mga ugat na ito ay nagiging manipis at nasisira. At kapag ang mga ugat na kumokontrol sa inyong mga binti ay nasira, ang mga signal mula sa inyong utak ay hindi makarating. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda na may kakulangan sa B12 ay nagpapakita ng mga sintomas na halos kapareho ng sa diabetic neuropathy o maagang yugto ng Parkinson's disease, mga pulikat sa binti na lumalala sa gabi, pagkaladkad ng paa, mabagal na paglakad, at hindi matatag na paghakbang. Sa isang pag-aaral noong 2017 na inilathala sa journal na Neurology, kung saan sinubaybayan ang 25,500 na senior citizens, natuklasan na ang mga may mababang level ng B12 ay 6% na mas malamang na matumba at halos 3 beses na mas malamang na makaranas ng hirap sa paglalakad.
Pero ito ang pinakamahalagang aspeto, ang tamang oras ng pag-inom. Ang inyong nervous system ay nag-aayos at nagre-repair ng sarili nito habang kayo ay natutulog. Tuwing gabi ang inyong katawan ay nagsasagawa ng mga repair cycle sa inyong mga binti. Pinapalitan ang mga nasirang nerve tissue at nire-reset ang mga signal ng kalamnan. Kung walang B12 na available sa oras na ito, hindi makukuha ng inyong mga ugat ang materyales na kailangan nila para maghilom. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na inumin ang B12 bago matulog. Naghahatid ito ng tamang nutrisyon sa inyong daluyan ng dugo sa eksaktong sandali na ang inyong katawan ay pinakahanda na mag-repair. At huwag kayong mag-alala, hindi ito tulad ng kape na isang stimulant. Hindi ito magpapanatili sa inyong gising. Sa katunayan, para sa ilang nakatatanda, ang pag-inom nito sa gabi ay naiugnay sa mas malalim at mas mahimbing na tulog dahil tinutulungan nitong maging kalmado ang paggana ng utak. Pag-usapan naman natin ang mga uri nito. Hindi lahat ng B12 ay pare-pareho. Ang pinaka-epektibong anyo para sa mga senior ay ang methylcobalamin na direktang magagamit ng inyong katawan lalo na kung mayroon kayong mga problema sa tiyan. Ang pinakamabisang tableta ay ang mga sublingual o yung mga tinutunaw sa ilalim ng dila. Sa ganitong paraan, direkta itong pumapasok sa daluyan ng dugo at hindi na dumadaan sa digestive tract. Kung tableta o multivitamin lang ang iniinom ninyo, posible pa ring kulang kayo. Gaano ito kabilis gumana? Sa loob ng 10 hanggang 14 na araw ang mga senior na nagpapanumbalik ng kanilang level ng B12 ay naguulat ng mas mahusay na kontrol sa kalamnan, mas mabilis na tugon ng ugat, at mas malakas na pag-urong contraction ng binti. Sa isang case study, isang senior na hindi makalakad ng mag-isa ng higit sa 19 minuto ay naibalik ang kanyang buong kakayahang maglakad pagkatapos ng 6 na linggo ng araw-araw na B12 therapy. Hindi ito mga milagro. Ito ay simpleng tamang aplikasyon ng pangunahing siyensya ng nutrisyon. Kaya kung ang inyong mga binti ay naninigas, namamanhid o bumabagal, kung nakakaramdam kayo ng pagkibot-kibot twitching sa gabi, o kung pakiramdam ninyo ay hindi kayo matatag kapag naglalakad, simulan ninyo sa pag-aayos ng inyong B12. Ito ay hindi lamang isang suplemento, ito ay isang senyales. At habang mas matagal na kulang sa B12 ang inyong mga ugat, mas nagiging mahirap na maibalik ang buong lakas. Ikalawang pwesto, vitamin D3, ang tagabuo ng kalamnan sa gabi. Susunod ang bitamina na napatunayang nagwawasto sa panghihina ng binti pagkatapos lamang ng 2 linggo ng pag-inom bago matulog at nagtataguyod ng tunay na paglaki ng kalamnan. Ang ikalawang pwesto ay para sa vitamin D3. Maaaring magulat kayo dito. Iniisip ng karamihan na ang vitamin D3, na kilala rin bilang sunshine vitamin, ay para lamang sa buto. Ngunit pagsapit ng edad 60 ang D3 ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ng inyong katawan para protektahan at buuin ang kalamnan lalo na sa mga binti. At kung hindi ninyo ito iinumin bago matulog, sinasayang ninyo ang pinakamagandang pagkakataon para sa paghilom. Narito kung bakit ito mas mahalaga kaysa dati. Halos hindi alam ng mga senior
na sila ay kulang sa vitamin D3 at mahigit 7% sa kanila ang may kakulangan nito. Ngunit ang siyensya ay malinaw, ang kakulangan sa D3 ay direktang sanhi ng mas mahinang mga binti, mas mabagal na paghilom ng kalamnan at mas maraming pagkatumba. Himayin natin ito. Ang vitamin D3 ay hindi lamang tungkol sa calcium at sikat ng araw. Ito ay direktang kasangkot sa muscle protein synthesis, ang proseso kung saan ang inyong katawan ay gumagawa at nag-aayos ng mga hibla ng kalamnan, muscle fibers. Pagsapit ng edad 60, ang inyong kakayahang magbalik ng kalamnan pagkatapos ng pang-araw-araw na paggamit ay mabilis na humihina. Ito ang dahilan kung bakit maaari kayong maglakad-lakad lang sa loob ng bahay at magising pa rin kinabukasan na masakit ang katawan. Ngunit kapag mababa ang inyong level ng D3, ang proseso ng muling pagbuo na ito ay lalong bumabagal. Dito na nagsisimulang magpakita ang sarcopenia, ang pagbawas ng mass ng kalamnan na nauugnay sa edad, at unang tinatamaan nito ang mga binti. Ang inyong mga hita, binti at pigi ay nagsisimulang numipis. Kahit hindi ninyo ito makita agad, mararamdaman ninyo ito. Ang pagtayo mula sa upuan ay pakiramdam na mas mahirap. Mas matagal kayong umakyat ng hagdan. Iniiwasan ninyong tumayo ng matagal. Ang buong mundo ninyo ay lumiliit. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, napansin ng mga mananaliksik na ang mga senior na may mababang level ng D3 na uminom ng D3 supplements sa gabi ay nakaranas ng 34% na pagbaba sa mga pagkatumba at 19% na pagtaas sa lakas ng binti sa loob ng 3 buwang panahon. Napakalaking bagay niyan. Bakit ang D3 ay hindi lang sumusuporta sa buto? Ito ay nag-a-activate ng mga muscle receptor na nagtitrigger ng lakas at katatagan. At ang mga receptor na ito ay pinakaaktibo sa gabi habang kayo ay nasa malalim na tulog, at ang growth hormone ay inilalabas. Sa makatuwid, ang pinakamagandang oras upang inumin ito ay bago matulog. Bago tayo magpatuloy, mangyaring ipaalam sa amin kung saan kayo nanonood ngayon. Huwag mag-atubiling magtanong at mag-iwan ng komento sa ibaba. At huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang anumang payo sa kalusugan. Bukod dito, binabawasan din ng D3 ang pamamaga-inflammation sa loob ng inyong mga kalamnan. Nakakaramdam ba kayo ng parang nasusunog na pakiramdam sa inyong mga binti sa gabi? O isang malalim na pananakit sa inyong mga hita? Maaaring sanhi ito ng talamak na microinflammation. Ang D ay tumutulong na i-regulate ito. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 sa Frontiers in Aging, ang mga senior na may kakulangan sa D3 ay nakaranas ng dobleng dami ng pananakit ng binti sa gabi at mas mabagal na paghilom ng kalamnan. Ang mga kalahok na uminom ng D3 bago matulog ay nakaranas ng mga nasusukat na pagpapabuti sa bilis ng paglakad at balanse, bukod pa sa pagbawas ng sakit sa loob lamang ng 8 na linggo. Dito nagkakamali ang karamihan sa mga senior. Sila ay hindi umiinom ng D3 o iniinom ito sa umaga. Ngunit kapag iniinom sa gabi ito,
ay umaayon sa repair cycle ng inyong katawan. Doon lumalabas ang tunay na mga benepisyo. Ang pagbuo ng kalamnan ay hindi nangyayari sa gym o habang ginagawa ninyo ang inyong mga pang-araw-araw na gawain. Ang mga ito ay nabubuo habang kayo ay natutulog, at kung walang D3, hindi sila makakahilom ng maayos at hindi ang sikat ng araw ay hindi sapat. Paglampas ng edad 60, ang parehong dami ng pagkabilad sa araw ay nagre-resulta sa 75% na mas kaunting DT3 na nagagawa ng inyong balat. Ibig sabihin, kahit na naglalakad kayo sa labas araw-araw, maaaring hindi sapat ang nagagawa ng inyong katawan. Dito na nagiging kailangan ang mga suplemento. Para sa karamihan ng mga senior, ang 2,000 hanggang 4,000 international units IU ng D3 bawat gabi ay epektibo upang makita ang mga resulta. Ngunit ang eksaktong dosis ay dapat nabatay sa inyong mga blood level. Palaging piliin ang vitamin D3 cholecalciferol, hindi D2. At upang matulungan ang pagsipsip, subukang inumin ito kasama ng kaunting healthy fat tulad ng isang maliit na hiwa ng abokado o isang baso ng almond milk. At hindi makakaistorbo sa inyong tulog ang D3. Sa katunayan, ilang pag-aaral ang nagpapahiwatig na maaari nitong mapabuti ang kalidad ng pagtulog sa pamamagitan ng pagpapakalma sa nervous system at pagbabawas ng mga pulikat sa gabi. Kung ang inyong mga binti ay naninigas, nahihirapan kayong magbalik ng lakas kahit pagkatapos mag-ehersisyo, o napansin ninyo na bumabagal na ang inyong paglakad, maaaring ang isang kakulangan sa D3 ang dahilan kung bakit hindi kayo gumagaling gabi-gabi. Ang pagbabago sa isang simpleng gawin na ito ay maaaring sa wakas ay magbigay sa inyong mga kalamnan ng nutrisyon na kailangan nila upang maghilom. Ngunit ang pinakamakapangyarihang bitamina sa lahat ay ang isa na halos hindi naisip ng karamihan sa mga senior. Hindi lang lakas ang sinusuportahan nito. Sinusuportahan nito ang pag-aayos ng collagen, muling ina-activate ang muscle memory, at binabaligtad ang mga taon ng pagkawala ng kalamnan kahit sa edad na 70. Unang pwesto, vitamin K2. Ang lihim na traffic enforcer para sa inyong lakas. Halos walang senior ang nag-uusap tungkol sa bitaminang ito. Ngunit posibleng ito ang pinakamabisang bitamina para sa mabilis na pagbabalik ng lakas ng binti. Hindi ito ang vitamin K1 na para sa pamumuo ng dugo na nakukuha sa mga madahong gulay. Ito ay ang vitamin K. At ang ginagawa nito ay ibinabalik ang kung ano ang ninanakaw ng edad sa inyong mga buto at kalamnan. Kung kayo ay higit sa 60 anyos at ang inyong mga binti ay nanghihina, nananakit o hindi matatag, kung ang inyong mga tuhod ay lumalagutok kapag tumatayo, o kung pagsapit ng tanghalian ang inyong mga binti ay parang goma, na malamang na ang inyong katawan ay uhaw na uhaw sa K2. Ano ba talaga ang ginagawa ng K2? Isipin ninyo ito bilang isang traffic enforcer ng calcium. Sa simpleng salita, dinidirekta nito ang calcium papalayo sa inyong mga ugat, arteries sa kasukasuan at malalambot na tissue at papunta sa inyong mga buto kung saan ito nararapat. Kung walang K2, ang calcium ay naliligaw ng landas. Ito ay nagiging sanhi ng paninigas ng inyong mga daluyan ng dugo. Ito ay naiipon sa inyong mga kasukasuan.
Pinatitigas nito ang mga malalambot na tissue. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatanda na mababa ang K2 ay madalas na mayroon parehong mahinang buto at naninigas at masakit na mga binti. Nagpapadala sila ng calcium sa maling mga direksyon. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ito ang K2 ay mahalaga rin sa pag-activate ng mga genes na kasangkot sa paghilom ng kalamnan. Sa isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa journal na Nutrients, binigyan ng mga mananaliksik ang mga matatanda ng araw-araw na dosis ng K2 at sinubaybayan ang mga pagbabago sa lakas at paggana. Sa loob lamang ng 8 linggo, ang lakas ng quadriceps kalamnan sa hita ng mga kalahok ay tumaas ng 21% at ang kanilang balanse habang nakatayo ay bumuti ng 31%. Hindi iyan isang tulong mula sa suplemento lang. Iyan ay tunay na pag-activate ng mga kalamnan. At ang pinakamagandang resulta ay nakuha ng mga individual na uminom nito bago matulog kung kailan pinakamabilis mag-repair ang mga kalamnan at buto. Ang K2 ay kasama rin ng vitamin D3. Isipin ninyo sila bilang isang team. Ang vitamin D3 ay nagdadala ng calcium sa daluyan ng dugo. Tinitiyak naman ng K2 na ito ay mapupunta sa inyong mga buto sa halip na sa inyong mga ugat o kasu-kasuan. Kung walang sapat na K2 ang detail, ay maaaring magdulot pa ng mga problema dahil maaari nitong ilipat ang calcium ng walang gabay. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga senior na umiinom ng D3 supplements ng mag-isa ay patuloy pa rin nakakaranas ng paninigas o lumalalang pananakit ng kasu-kasuan. Sa halos lahat ng kaso, ang K2 ang nawawalang koneksyon. Pero mayroon pa. Ina-activate ng K2 ang isang protina na tinatawag na osteocalcin na nagtataguyod ng produksyon ng buto at nagpapabuti sa metabolismo ng glucose sa kalamnan. Napakahalaga niyan, lalo na para sa mga senior na may mahinang sirkulasyon, insulin resistance o pre-diabetes. Sa isang clinical trial sa Aging and Disease, ang mga senior na uminom ng K2 ay nagpakita ng mas mahusay na regulasyon ng asukal sa dugo at mas mataas na tibay ng binti pagkatapos ng araw-araw na mga pagsubok sa paglalakad. At kapag iniinom bago matulog, itinaguyod nito ang muling pagpuno ng glycogen sa kalamnan sa magdamag na nagre-resulta sa mas malakas na mga binti kinabukasan ng walang pagod o sakit. Narito ang problema. Ang K2 ay bihira sa mga modernong pagkain. Pangunahin itong matatagpuan sa mga fermented na pagkain tulad ng natto, isang Japanese food, ilang mga karne at mga keso na matagal nang ginawa. Maliban na lang kung kumakain kayo nito araw-araw, malamang na hindi sapat ang inyong nakukuha. Ang inirerekomendang gawin ay mag-supplement ng MK7, ang pinaka-nasasipsip na anyo ng K2 lalo na sa gabi. Ang MK7 ay may mas mahabang half-life sa katawan na nagre-resulta sa mas regular na regulasyon ng calcium at mas mahusay na suporta sa kalamnan sa buong gabi. Habang natutulog kayo, ang inyong mga buto at kalamnan ay nakakatanggap ng eksaktong signal na muling magtayo. Kung iinumin ninyo ang 82 bago matulog, para na rin ninyong binuksan ang healing mechanism ng inyong katawan. At kung umiinom na kayo ng D3, ang K2
ang susi na magbubukas ng tunay na benepisyo nito. Kaya kung ang inyong mga binti ay nanghihina, ang pag-akyat ng hagdan ay mas mahirap kaysa dati, o nakakaranas kayo ng pananakit ng tuhod o binti na wala naman 1 taon na ang nakalipas oras na para magdagdag ng kapatu. Kung ang inyong mga kalamnan ay hindi gumagaling, ang inyong lakas ay hindi bumabalik, at ang inyong mga binti ay parang natatalo sa laban kontra oras, maaaring ito ay dahil sa isang bitaminang ito. Ang inyong gabay sa pagkilos. Paano simulan? Ngayong gabi? Ngayon, pag-usapan natin kung paano ninyo unti-unting isasama ang 3 bitaminang ito sa inyong routine nang hindi nalilito o nabibigatan. Ang lahat ay tungkol sa pagiging consistent, tamang anyo, at tamang oras. At kung gagawin ninyo ito ng tama, maaari ninyong suportahan ang mas malakas na mga binti simula ngayong gabi. Magsimula sa vitamin B12. Anyo ang pinakamainam na uri ay ang sublingual methylcobalamin dahil humihina na ang panunaw habang tayo ay tumatanda. Ibig sabihin, hindi ninyo kailangang lunukin ang maliit na tableta. Ilagay lang ito sa ilalim ng inyong dila at hayaang matunaw. Oras inumin ito, mga 30 minuto bago matulog o hindi bababa sa 2 oras pagkatapos ng hapunan. Mas mainam kung walang kasabay na pagkain. Nagbibigay daan ito sa inyong katawan na sipsipin ito ng direkta sa daluyan ng dugo nang walang sagabal mula sa pagkain. Gawin itong isang ritual sa gabi. Iwanan ang bote ng tableta sa tabi ng inyong sipilyo o magtakda ng paalala sa inyong telepono. Magsimula sa 1,000 micrograms mcg bawat araw kung bago kayo sa B12. Subaybayan ang inyong enerhiya balanse at kalidad ng tulog sa mga susunod na linggo. Isunod ang vitamin D3. Anyo pumili ng isang soft gel o kapsula na may hindi bababa sa 2,000 international units IU ng cholecalciferol, ang uri na natural na ginagawa ng inyong katawan mula sa sikat ng araw, oras. Dahil ang D3 ay fat-soluble, inumin ito sa gabi kasama ng isang maliit na dami ng taba. Halimbawa, isang maliit na piraso ng keso, isang kutsarita ng almond butter o ilang piraso ng mani. Iwasan ang pagkain ng mabigat na pagkain bago matulog dahil maaari itong makasagabal sa pagsipsip at magdulot ng abala sa pagtulog. Inumin ang D3 mga 20 hanggang 30 minuto bago matulog. Maaari itong isabay sa B12. Huwag gawing komplikado ang mga bagay. Ilagay ang bote sa tabi ng inyong kama o kasama ng inyong panggabing tsaa para mas madali. Idagdag ang vitamin K2. Anyo maghanap particular para sa bersyon na MK7. Ang isang dosis na 100 hanggang 200 micrograms mcg ay mabuti na. Ang form na ito ay kasama ng D3 at mas aktibo sa katawan sa mas matagal na panahon. Oras inumin ito kasabay ng inyong D3 dosage. Mas mahusay silang gumana ng magkasama, lalo na sa gabi kung kailan nag-aayos ang inyong mga kalamnan at buto. Hindi kailangan ng isang buong pagkain, ngunit ang isang maliit na merienda na may taba ay maaaring mapabuti ang pagsipsip. Gawi. Ang A2 ay tumutulong na tiyakin na ang calcium ay napupunta sa tamang lugar sa gabi kung umiinom man kayo ng calcium supplement o kumakain ng mga pagkaing mayaman sa calcium sa araw.
Maliban na lang kung may ibang tagubilin ang inyong doktor, inumin ang mga bitaminang ito nang hindi bababa sa 1 oras ang pagitan mula sa anumang deresetang gamot na inyong iniinom. Ang pinakamadali para sa karamihan ng mga senior ay ang gumawa ng isang sleep tray na may 3 tableta, 1 basong tubig at marahil ay isang notebook o mainit na herbal tea. Ang pagiging consistent ang susi. Ang mga sustansiyang ito ay tumutulong na i-reset ang inyong healing system at ibalik ang natural na lakas ng inyong mga binti mula sa loob. Ngunit hindi sila gumagana sa isang gabi lang. Kaya simulan ang pagsunod sa simpleng gabay na ito ngayong gabi. Bidara sa ilalim ng dila kasama ng D at K2 na may maliit na merienda kalahating oras bago matulog. Hayaan ninyong gawin ng inyong katawan ang matagal na nitong hinihintay habang kayo ay natutulog, ang maghilom, mag-ayos at muling buuin ang inyong mga binti. 3 karagdagang gawi para pabilisin ang resulta. Kapag naperpekto na ninyo ang inyong panggabing routine na master na ang B12 at may DT3 at K2 na kasama ng maliit na merienda, oras na para umangat sa susunod na antas. Dahil kahit na malakas ang mga bitaminang ito, may ilang maliliit na pagbabago sa inyong pang-araw-araw na gawain na makakatulong sa inyong katawan na mas mahusay na sipsipin ang mga ito, mas mabilis na maghilom at magising na may mas malakas na mga binti sa mas maikling panahon. Uminom ng tubig ng may kamalayan hindi lang kapag nauuhaw. Madalas nating minamaliit ang epekto ng dehydration sa mga binti. Kahit na umiinom kayo ng tamang mga bitamina, kung dehydrated ang inyong katawan, lumalapot ang inyong dugo, bumabagal ang sirkulasyon at nahihirapan ang mga selula ng kalamnan na sumipsip ng nutrisyon. Kung hindi kayo umiinom ng sapat na tubig, ang B12 ay hindi makakarating sa inyong mga ugat. Ang D3 ay hindi maikakalat ng epektibo. Ang K2O ay hindi maidadaan ang calcium sa dapat nitong kalagyan. Ang pananakit at pakiramdam na mabigat sa inyong mga binti sa gabi, baka hindi ito katandaan. Baka ito ay dehydration. Sa isang pag-aaral sa Journal of Aging Research, kahit ang bahagyang dehydration ay nagresulta sa 4% na pagbaba sa tibay ng binti at ilang oras na pagkaantala sa paghilom ng kalamnan sa gabi. Ang solusyon ay hindi ang pag-inom ng maraming tubig ng sabay-sabay. Ito ay para sa tuloy-tuloy na pag-inom sa buong araw. Subukang uminom ng 1 baso tuwing 90 minuto habang gising. Kung tila isang gawain, ang simpleng tubig, maaari kayong magdagdag ng 1 hiwa ng pipino o lemon para magbigay lasa. At para maiwasan ang abala sa pagtulog, itigil ang pag-inom 1 oras bago matulog. Bagamat tila simple ang hydration, nagiging lihim na sandata ito para sa mas malakas at mas nababaluktot na mga binti kapag isinama sa inyong panggabing bitamina. Gawing mas magaan ang huling hapunan. Kung ang inyong huling pagkain ay mabigat, puro kanin o tinapay o mataas sa asukal, gugugulin ng inyong katawan ang karamihan ng gabi sa pagtunaw sa halip na sa pag-aayos. Iyon ay isang nawalang pagkakataon upang pagalingin ang inyong mga kalamnan. Ang panunaw ay bumabagal sa gabi, lalo na paglampas ng edad 60. Ang pagkain ng isang malaking plato ng kanin
tinapay o dessert sa gabi ay maaaring palihim na magpalala ng pamamaga ng binti at hadlangan ang mga benepisyo ng vitamin D3 at K2. Isang pag-aaral ng clinical nutrition ang nagsiwalat na ang mga matatanda na kumain ng high glycemic na pagkain pagkatapos ng 7 kinapalipayos ng gabi ay nagpakita ng 38% na mas mababang epektibong pagsipsip ng nutrisyon habang natutulog at dobling rate ng paninigas ng kalamnan sa gabi. Ang aral, huwag magpakabusog sa huling hapunan. Sapat na ang isang bahagi ng protina na kasing laki ng palad tulad ng nilagang itlog o inihaw na manok kasama ng ilang madahong gulay o steamed vegetables. Pagkatapos bigyan ang inyong katawan ng hindi bababa sa 2 oras para matunaw ito bago uminom ng anumang bitamina. Sa tahimik na panahong iyon, magagawa ng mga bitamina ang kanilang trabaho habang kayo ay natutulog. Hindi lamang mas mababawasan ang sakit ng inyong mga binti sa paggising, kundi malamang nabubuti rin ang inyong panunaw at kalidad ng pagtulog. Dahan-dahan at mariing igalaw ang mga binti bago matulog. Hindi ito isang sesyon ng ehersisyo. Ito ay tulong para sa sirkulasyon. Ilang minuto lamang ng ehersisyo sa inyong mga kalamnan sa binti ay maaaring mapataas ang daloy ng dugo na nagpapabuti sa kahusayan ng paghahatid ng B12, D3 at K2 sa inyong mga tissue ng kalamnan. Bilang resulta, magkakaroon ng mas kaunting pananakit sa umaga at mas kapansin-pansing pagtaas ng lakas sa paglipas ng panahon. Subukan ito bago matulog, gumawa ng 10 seated leg extensions, ilang ankle circles o tumayo, at maingat na iangat ang inyong mga sakong mula sa sahig ng 10 beses. Ang maliliit na paggalaw na ito ay nagpapaalam sa inyong nervous system na ang inyong mga binti ay buhay aktibo at handa na para sa paggaling. Ayon sa isang pag-aaral sa geriatric rehabilitation, noong 2021, ang mga senior na nagsagawa ng bahagyang aktibidad sa binti sa loob ng 5 minuto bago matulog ay nakaranas ng 22% na pagtaas sa daloy ng dugo sa kanilang mga binti sa gabi at sa loob ng 10 araw ay nag-ulat ng mas mahusay na balanse na bawasang paninigas at mas kaunting pulikat. Ang kailangan ninyo lang ay isang upuan, isang pader o ang gilid ng inyong kama. Walang espesyal na kagamitan ang kailangan. Ang 3 hakbang na ito ay hindi mahika. Pare-parehong pag-inom ng tubig, mas magaan na hapunan at 5 minutong paggalaw ng binti. Ngunit kapag isinama sa inyong pang-araw-araw na dosis ng B12, D3 at K2, lumilikha sila ng perpektong kapaligiran para sa pangmatagalang paggaling sa halip na panandaliang lunas. Tunay at nasusukat na pagbabago. Iyan ang paraan kung paano ninyo kokontrolin ang inyong mga binti, ang inyong lakas at ang inyong kalayaan sa paggalaw isang gabi sa bawat pagkakataon. Conclusion at isang mahalagang aral. Ayan na po, 3 bitamina, 3 lihim na kakulangan at 3 mabisang paraan upang mabilis na maibalik ang lakas ng binti nang hindi gumagamit ng mga mapanganib na gamot, matinding ehersisyo o mga reseta. Vitamin B12 para sa paghilom at muling pagkonekta ng mga ugat. Vitamin D3
para bawasan ang pamamaga at itaguyod ang paglaki ng kalamnan, at vitamin K2 para ibalik ang mga taon ng nakatagong pagkasira ng kalamnan sa pamamagitan ng pag-activate ng mga muscle genes at muling pagdirekta ng calcium. Hindi na ninyo kailangan ng karagdagang ingay, haka-haka o mga gamot na hindi naman epektibo. Ang kailangan ninyo ay aksyon na suportado ng siyensya at nagsisimula ito bago matulog ngayong gabi. Dahil sa sandaling iyon, handa nang muling magtayo ang inyong katawan, ngunit kung wala ang tamang kagamitan, hindi nito ito magagawa. Isang mahalagang aral mula sa inyong lingkod si Dr. Santos, huwag nating hayaan na ang numero ng ating edad ang magdikta sa kalidad ng ating buhay. Ang pagtanda ay hindi isang sentensya ng panghihina, kundi isang pagkakataon upang alagaan ang ating katawan ng may higit na karunungan at pagmamahal. Ang pundasyon ng inyong kalayaan, ang inyong mga binti, ay hindi kailangang sumuko sa panahon. Nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan upang bigyan ito ng nutrisyon, palakasin ito, at panatilihin itong matatag para sa marami pang taon na darating. Ang bawat gabi ay isang bagong pagkakataon para maghilom. Simulan ninyo ngayong gabi. Ngayon, nais naming marinig mula sa inyo. Umiinom na ba kayo ng alinman sa mga bitaminang ito bago matulog o magsisimula ba kayo ngayong gabi? Iwanan ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. Binabasa namin ang lahat at sinasagot ang bawat isa. Mangyaring pindutin ang like button, ibahagi ang impormasyong ito sa isang mahal sa buhay at mag-subscribe para sa mas maraming praktikal na payo sa kalusugan na partikular para sa ating mga senior citizen. Ang inyong mga binti ang nagdadala sa inyo sa buhay. Tiyakin natin na mananatili silang matatag para sa mga darating na taon. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig.